Malimit tayo nagrereklamo pag tayo ay nawawalan. Gaya ng trabaho, kung minsan negosyo, kung minsan mga kaibigan, at marami pang iba. Pakiramdam natin na unti-unti nang lumalayo ang Diyos sa atin. Kasi kumukunti yung atin pong resources. Kumukunti rin yung atin pong mga opportunities. Parang mas dumadami yung mga challenges kaysa breakthrough. Kung minsan, kino-question na natin ang Panginoon, di ba? Yan ang devotion namin kanina sa magkape. Nasa Judges chapter 7 na po kami. At doon namin nakita na ang Diyos mismo ang nagbawas ng hukbo ni Gideon mula sa 32,000 hanggang 300 lang para labanan ang mga Midianita. Sa Judges chapter 7 verse 2, nakakagulat talaga yung sinabi ng Panginoon doon kay Gideon. Sabi niya, "You have too many men." Sobrang dami daw yung mga kasama ni Gideon para labanan ng mga Midianita. Nakita natin dito na hindi kulang ang pangangailangan, kundi dahil ayaw ng Diyos na isipin ng mga Israelita na sila ang dahilan ng kanilang tagumpay. Minsan, ang less ay bahagi ng plano ng Diyos upang mas makita ang kanyang kapangyarihan. Ganito rin ang sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Sabing ganon, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Ang keyword dito ay weakness. Sa Greek, ang ginamit dito ay astheneai, nang ibig sabihin, inability or lack of strength. Hindi sinasabing maganda ang pagkawala or kahinaan. Pero ang sinasabi ng Diyos na kahit sa ating kahinaan, maaari niyang ihayag ang kanyang kapangyarihan. Kaya, hindi lahat ng less ay sinyales na iniwan ka ng Diyos. Minsan, ito ang paraan niya upang ipaalala na ang tagumpay ay nanggagaling sa Kanya at hindi sa ating sariling lakas. Listen to this. Mahal ka ng Panginoon. Kaya kahit sa panahon ng kakulangan o pagbabawas, hindi ka niya iniiwan. Mahal ka ng Panginoon, kaya kaya niyang gamitin ang iyong kahinaan upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Mahal ka ng Panginoon, kaya magtiwala ka. Ang less ngayon ay maaring paghahanda niya para sa mas malaking layunin at sa kanyang kaluwalhatian. Kung may nagtatanong sa inyo, paano ba talaga maligtas? Meron po akong link diyan sa description. I-copy mo yon at isend sa kanya. Again, ako si Pastor Wes na laging nagsasabing, be an inspiration at solution po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye.